Eto naman po, doon sa balita kay Harry Roque naman ho, mga bossing, no? Eh, talaga daw merong ano, talaga daw mayroong, ano tawag dito? Talaga, nakalimutan ko yung word eh. Wala ang Malacanang Talaga daw merong humudas kay Bato de la Rosa. Yan po yung paniniwala po ni Harry Roque, mga kababayan. Game, pakinggan ho natin ito. na diversion o pagliliis lamang ang mga bali-balita na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahina pa din yung audio ko. Wala naman kasi akong ginagalaw dito sa aking mikropono. Ano? Lagi naman tayong ganyan. Lagi namang nakatutok. Minsan nga malayo pa yung mikropono natin eh. No? Pero rinig nyo naman. Hahanapin ko yan mamayang gabi. Na kagagawan umano ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, Ayan nakita nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo ho, mga boss Chipamo sir, na pinapaniwalaan ko na galing kay Atty. Claire Castro na wala lang, pang divert lang nila. Wala lang, layo lang ng utak ng mga Pilipino doon sa nangyayaring impeachment po. Sabi ni Ma'am Viola G, Ninong, wag mo isubo yung mic. Kulang na lang, ipasok ko yung bibig ko dito para marinig ninyo. Pero wala nang magreklamo na mahina Sabi ni Joker Tena, kailang naman ang audio. Okay naman pala Game. ang Malacanang na diversion o pagliliis lamang ang mga bali-balita na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa na kagagawan umano ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kapansin-pansinan niya na walang laman at walang konteksto ang mga pinapakalat nila Attorney Jimmy Bondoc. Sila Jimmy Bondoc kasi ang pinakalat at ang pinopost nila Jimmy Bondoc na putang ina talaga. Hindi. Hinahanap ko Talagang merong yung kaluskos Tulog na yung mga anak ko doon. Tulog na yung misis ko. Ako na lang gising. Ganap na anong oras ba dito? 10:56. Pero meron talaga no? Akong naririnig sa paligid ko. Okay. At Attorney Harry Roque tungkol kay Senator Bato. Ayon pa sa Palace official, timing umano ang ginagawa ng mga ito upang matabunan ang mga naisiwalat ng COA patungkol sa mga walang resibo ng paggasta ng milyong-milyong pisong confidential funds ni BP Sara sa OBP at DepEd. Wala pang bagong pahayag na timing daw doon, di ba? Tapos biglang pasok nitong Bato de la Rosa, nahuli na. Ako palagay ko mga kababayan, talagang sabi ni Ben Uyo, Boss Mark, Brother Mark, parang may nakita akong anino na dumaan dyan sa likod. Lalo nyo ako tinatakot Pero hindi ako pala paniwala doon Kaya yung utak ko, kahit may naririnig na akong parang sumisit-sit, ang iniisip ko pa din, tipong, baka merong tubig na bukas, nakalimutan lang. Ayan, ganyan yung mga pampalakas ng loob natin. Pero hindi ako mapaniwala dyan Pagka may dumaan, sabihin nyo lang sa akin, ha? lalabas Pag may kumaway pa. si Attorney Jimmy Bondoc at hinggil dito. Pero si dating presidential spokesperson at Ito na yung kay Harry Roque. No, may nakaupo sa likod mo, MR. Nandyan. Hey! Eto na yung kay Harry Roque mga kababayan. Attorney Harry Roque muling iginiit na may nanghudas umano kay Senator Bato. Naku, sino kaya ang nanghudas kay Bato de la Rosa? No? Isa-isahin natin mga bossing, Chief Amo Sir, no? Isa-isahin po natin yung mga posible o maaaring humudas po kay Bato de la Rosa. Una ko na naiisip na pwedeng humudas kay Bato de la Rosa si Bongo mga kababayan. Si Senator Bongo, mga bossing, pwede na itutok, no? Paano ba? Pwede na ituro ni Bato de la Rosa
Sandali, ulitin ko. Pupwede na ituro ni Bongo si Bato de la Rosa kung nasaan kapalit po ng wag na siyang arestuhin sa mga susunod na buwan. Naalala niyo po ang sabi ng dating senador na si Antonio Trillanes, mga kababayan, pagkatapos nitong mga warrant of arrest nung kay Bato de la Rosa ay susunod naman yung dito kay Bongo, mga bossing. Pupwede na, o sige, ganito, makikipagtulungan na ako sa inyo. Pero, wag niyo na akong arestuhin. Ano? Makikipagtulungan ako, ituturo ko yung kasamahan ko, ituturo ko yung wanted ngayon. Pero kapag kayong may mga patawag at may mga hearing na kasama na ako, payagan nyo na lang akong papunta-punta na lang ako dyan sa dahig. Total naman, every 6 months naman, yung mga hearing natin, ganun na lang ang gawin. Di ba? Sabi ni Shani Reyes, laglagan na ang mga bandido sa Davao. Yun di po ba? Di ba? Yung kay dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga hearing, 6 months. Tapos 6 months ulit. Kumbaga, makikipag-cooperate ako, pupunta-punta ako dyan, ituturo ko lahat. No? Basta, wag nyo na akong arestuhin. At every 6 months, pupunta ako dyan para doon sa mga hearing. Isa yan, si Bongo, na baka tinutukoy nitong si Harry Roque. Pangalawa, ang sinasabi dito nung iba dyan sa comment section ay si Peter Cayetano. Kung maalala nyo po, yung sabi sa Biblia, no? Ang sabi ni Jesucristo, ikaw, Peter, ikaw, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo. Nangyari ho, mga kababayan. Nung nahuli na ang ating si Jesus Christ, nung nahuli na po si Jesucristo, mga boss chipamoser ng mga Hudyo, at hinahataw na, hinahampas na doon sa Haliging Bato. Nakita si Alan Peter Cayetano. Nakita si San Pedro. Naku, di ba yung kasama niya, yung mama o yung tao na yan? Di ba kasama niya yan? Sabi ni Pedro, hindi ako yan. Hindi ko kilala yan. Pangalawa, ganun din. Pangatlo, ganun din, mga boss chief amoser. Sabi ni Naldo Agustin, musta? Gusto ko content mo lagi. Maraming salamat po, Sir Naldo Agustin. Gumanon. Eto po, dito naman, kay Peter Cayetano naman po, maaari, baka, si Alan Peter Cayetano, pwedeng ipagpalit niya, wag niyo na akong kasuhan ng obstruction of justice. Wag niyo na akong kasuhan ng panganganlong ng fugitive. Ituturo ko na lang sa inyo. Kasi yan, damay ho si Alan Peter Cayetano dyan, mga kababayan. Bakit? Naalala niyo po, di ba? Si Alan Peter Cayetano ang nag-set up lahat. Base po kay Robin Padilla ho, mga bossing. Si Alan Peter Cayetano ang nag-set up lahat para siya ay pumunta doon sa Senado para itanghal o ihalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President po. At si Alan Peter Cayetano, naniniwala din po ako, ang dumiskarte para po makalabas o makaalpas ng Senado itong si Bato de la Rosa. Siyempre, ano po yan, makukonsensya po yan. Naku po, sabi, ako ang dahilan kung bakit naipit si Bato de la Rosa dito eh. Ako ang dahilan kung bakit nagmukhang suka si Bato de la Rosa dito at nangangatog, kinakabahan eh. No? So kaya kailangan magawan ko ng paraan na makalabas si Bato de la Rosa. Kaya nga po doon, kung matatandaan nyo po yung pagpapaputok ni Aplaska ng 27 na mga warning shot daw po. First time kong nakarinig ng ganong kadami pong warning shot. 27. Sinabayan naman po ng pagtakas, paglabas, no? O paglakad nila Robin Padilla palabas po ng Senado. Kaya, sa investigasyon po, malamang at pihado po na yang si Alan Peter Cayetano at si Robin Padilla kasama po doon sa mga makakasuhan. Baka pwede na nakikipag-bargain si Alan Peter Cayetano. Huwag niyo na akong kasuhan. Tuturo ko na lang kung nasaan. Diba? Sabi ni Ma'am Dali, Burukanay, sa palagay ko, Boss Mark,
walang naghudas kay Bato. Talagang may nakatuntun sa kinaroroonan niya o talagang nagpakita na siya. Parang apparition ho, no? Nagpakita na. At naniniwalang maaring itinatago lamang ito at pilit na dadalhin sa dahig. Ako, ayan, nakita nyo ha. Yan ho ay galing kay Harry Roque po, mga kababayan. Atras at ulitin natin. Ano daw? Pero si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque muling iginiit na may nanghudas umano kay Senator Bato. May nanghudas daw kay Senator Bato de la Rosa. Ano? Sino kaya talaga yun? Si Robin? Si Peter? Or si Bongo? Ang pinaka naiisip ko dyan, mga kababayan, si Bongo talaga eh. No? Yun yung naiisip ko. Pwedeng nakikipagtulungan, palihim doon sa ICC upang sa ganoon makipag-bargain na, huwag nyo na ako ikulong dyan. Ituturo ko si Bato de la Rosa. Ituturo ko lahat ng kasapakat dito sa mga oplan tukhang-tukhang na ito. No? At kapag kami mga hearing, pupunta ako. Every 6 months, pupuntahan ko kayo. Huwag nyo lang akong ikulong na dyan. O, di ba? Maaaring ganun. O, tuloy. At naniniwalang maaring itinatago lamang ito at pilit na dadalhin sa dahig. Malay nyo, no? Mabalitaan na lang ho natin, mga kababayan. Malay nyo, no? Mabalitaan na lang ho natin, mga boss chief amo, sir, na si Bato de la Rosa pala ay nandoon na sa dahig. O, di ba? Press 1 nga, kung kayo ay matutuwa na si Bato de la Rosa ay nandoon na sa dahig. O, press 2 para doon sa maiiyak, maluluha. Kapag ka nakita na si Bato de la Rosa ay nandoon na sa dahig. Press 1 kung kayo ay isa sa matutuwa na nandoon na sa dahig si Bato de la Rosa. Ako matutuwa ako. Bakit? Kasi yan yung pangako nila kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Yaan yung paulit-ulit nilang mga binibigkas eh. Saan man mapunta si Tatay Digong, sasamahan namin. Yan din yung pinangako nila sa mga DDS. Saan man magpunta si Tatay Digong, ay sasamahan nila. Pero ano ginagawa ngayon, Sir Archie Beroya, Joker Tena, at Ronald Dizon? Wala. No? Wala. Nagtatago. Yung mga pangako nila, tinalikuran na ho. Si Roque, pakinggan natin si Roque. Linaw po ha, yung aking sinabi ay stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. May naghudas kay Bato 2 weeks ago, so ibig sabihin nakita na si Bato de la Rosa ng mga otoridad 2 weeks ago? Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyerno ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. Ayun nga tingin ko din. No, pero itago. Bakit naman itatago, Roque? Kasi ilang araw na ho, mga kababayan, simula nung napabalita ito. Simula nung binanggit nila na may naghudas kay Bato de la Rosa. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, Boss Mark, bisitahin ko sila next year kasi mag-Netherland kami ni Esme. Ay, naku, malamig ho doon, no? Iba ho ang klima ng Miami kesa doon sa the Netherlands. Sabi ni Manny Torsar, binibisita ka lang ni Mima, kaya may naririnig ka. Hindi kanina talaga, shh, ganon. Inihinahanap ko naman, baka kumikis-kis lang yung balat ko, meron ako nakikis-kis na nawawala naman. So, tapos, yung mga nandiyan pa sa likod, sasabihin pa, meron nakaupo sa likod mo. No? Ganito na mag-aalas 12 ng hating gabi dito, ha? Tas tulog na lahat ng tao sa paligid ko. Pero hindi ho ako naniniwala talaga dyan, mga kababayan. Kahit tumatayo na yung balahibo ko, hindi pa din ako naniniwala. Game! So I'm giving them until tomorrow in fact. 2 days, 48 hours. Sadali, until tomorrow in fact. So kaninang umaga kagabi, sinabi ni Roque ito, no? Kagabi sinabi ni Harry Roque ito, mga boss chief amo, sir. So ibig sabihin, hanggang bukas, aantayin. Ano kaya talaga, no? Makita natin si Bato de la Rosa, nandoon na po talaga sa dahig.
Yung mga siguro yung mga itinatago-tago na iaarte ng mga DDS na iiyak. Estilo kasi ng mga DDS, mga bossing, ganyan, no? Hawakan yung cellphone, no? Tapos, itututok sa sarili nila, ganyan. Wala na si Tatay Digong. Mag-iiyakan na gano'n, mag-aarte, tapos gagamitin nilang content yon. Sabi ni GB, may deadline, si Roqueta. Yun yung sinasabi niya, na kapag hindi inilabas si Bato de la Rosa, baka makita na lang na nasa ICC na. Abing sulit, please don't say that. Pray ka, Boss Mark, no? Mention mo name niya. May she rest in peace. Hindi, kung dinadalaw naman tayo nung kaibigan natin na si Mima Alicia dito, kumbaga, baka magpapaalam lang ho sa atin, di ba? Ganun lang naman yun. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, kaibigan. No? Pahinga ka na dyan. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kailangan i-surrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Bakit naman hindi nila aaminin? Ano yung pangingidnap na yun kapag hindi nila inamin?